Maagang nagising si Adrian bago pa sumikat ang araw. Sa maliit niyang inuupahang kwarto sa gilid ng lungsod, tanging tunog ng mga dumaraang jeep at tahol ng mga aso ang maririnig. Tahimik siyang bumangon mula sa manipis na kama. Nagilamos sa lumang gripo at nagsuot ng kupas ngunit malinis na uniforme ng janitor. Hindi marangya ang buhay ni Adrian. Sa katunayan, halos sapat lamang ang kanyang sahod upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila ng hirap, hindi nawawala ang kanyang ngiti. Lagi niyang iniisip na maswerte pa rin siya dahil may trabaho siya at may pagkakataong makatulong sa kanyang ina na nakatira sa probinsya. Araw-araw, 6:00 pa lamang ng umaga ay nasa harap na siya ng lumang gusali kung saan siya nagtatrabaho. Isa itong commercial building na puno ng maliliit na opisina at tindahan. Hawak ang map at walis. Sinisimulan niya ang paglilinis ng sahig sa lobby. Habang naglilinis siya, dumarating na ang mga empleyado. Ang iba'y napapangiti at pumapati sa kanya. "Magandang umaga, Adrian," sabi ng isang sekretarya habang naglalakad papunta sa elevator. "Magandang umaga po," magalang niyang sagot. Ngunit may ilan ring hindi man lamang siya pinapansin. Tila ba isa lamang siyang bahagi ng sahig na kanyang nililinis. Sanay na sa Adrian sa ganoon. Para sa kanya, ang mahalaga ay ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Isang umaga, habang nagtatapon siya ng basura sa labas ng gusali, may napansin siyang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng bangketa. Gusot ang buhok nito, marumi ang damit, at tila matagal nang hindi naliligo. Sa tabi nito ay may isang malaking sako na kulay abo na halos hindi na makilala sa sobrang dumi. Mahigpit itong yakap ng matanda. Parang may halagang bagay sa loob. Napakunot ang noo ni Adrian. Hindi pa niya nakikita ang matandang iyon noon. Habang abala ang mga taong naglalakad sa paligid, napansin niyang karamihan ay umiiwas sa matanda. Ang iba ay tinatakpan pa ang ilong kapag napapadaan. "Ang baho naman," bulong ng isang babaeng tumaan. May 2 kabataang lalaki pa ang nagtawanan habang tinuturo ang matanda. Ngunit ang matanda ay hindi kumibo. Tahimik lamang itong nakaupo, hawak ang kanyang maruming sako at nakatingin sa malayo. Hindi alam ni Adrian kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng awa. May kung anong lungkot sa mukha ng matanda na hindi niya maipaliwanag. Lumapit siya ng kaunti at nagtanong ng mahina. "Tay, ayos lang po ba kayo?" Dahan-dahang tumingala ang matanda. Kulubot ang mukha nito at halatang pagod na pagod sa buhay. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang kabaitan sa kanyang mga mata. Tumango lamang ang matanda. "Ayos lang naman ako, iho," sagot nito, na medyo paus pa ang tinig. Napatingin si Adrian sa sako. Mukha itong puno ng kung ano-anong kalakal. Mga lumang bote, plastik, at mga basurang pinulot kung saan-saan. "Diyan po ba kayo natutulog?" tanong ni Adrian. Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Kung saan nabuti ng gabi," sagot nito. Hindi na nakapagsalita si Adrian. Bigla niyang naalala ang sarili niyang ama na matagal nang pumanaw. Kung buhay pa ito, baka kasing edad na rin ng matandang nasa harapan niya. Mula noon, hindi na nawala sa isip ni Adrian ang matandang pulubi na laging may dalang maruming sako. Hindi pa niya alam, ngunit ang simpleng pagtatagpong iyon ang magsisimula ng isang pangyayaring magbabago sa kanyang buhay at magtuturo sa kanya ng isang aral na hinding-hindi niya makakalimutan. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi nawala sa isip ni Adrian ang matandang pulubi na nakaupo sa labas ng gusali. Tuwing umaga habang papasok siya sa trabaho, naroon pa rin ang matanda sa parehong lugar. Nakaupo sa bangketa,
Tahimik at mahigpit na yakap ang kanyang maruming sako. Napansin ni Adrian na bahira itong magsalita. Kadalasan ay nakatingin lamang ito sa mga taong dumaraan, na para bang may malalim na iniisip. May mga pagkakataon ding nagbubukas ito ng sako upang maghanap ng mga plastik at bote na maaaring ipagbili sa junk shop. Ngunit higit sa lahat, napansin ni Adrian kung papaanong tratuhin ng mga tao ang matanda. Isang umaga, habang naglilinis siya sa harap ng gusali, may isang lalaking naka-Amerikana ang dumaan. Hindi nito napansin ang matanda at halos matisod pa ito. "Ano ba yan? Bakit ba may pulubi rito?" Galit nitong sabi bago tuluyang lumayo. May ilang empleyado rin na nagbubulong-bulungan habang nakatingin sa matanda. "Dapat paalisin na yan dito eh. Nakakadiri." Narinig iyon ni Adrian, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may bumibigat sa kanyang dibdib tuwing naririnig niya ang ganoong salita. Kinagabihan, matapos ang kanyang trabaho, dumaan si Adrian sa maliit na tindahan sa kanto. Bumili siya ng 2 perasong tinapay at isang baso ng mainit na kape sa plastik na lagayan. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, nakita niyang naroon pa rin ang matanda. Nakayuko ito at tila nanginginig sa lamig ng gabi. Sandaling nag-alinlangan si Adrian. Hindi rin naman kalakihan ang kanyang kinikita. Minsan nga, ay kailangan pa niyang magtipid para lamang makapagpadala ng pera sa kanyang ina. Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang awa sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit. "Tay," mahina niyang tawag. Nagangat ng ulo ang matanda at nakita siya. "Para po sa inyo," sabi ni Adrian, habang iniabot ang tinapay at kape. Nagulat ang matanda sa kanya. Para sa akin?" Tanong nito na tila hindi makapaniwala. "Opo, baka kasi hindi pa po kayo kumakain." Sandaling natahimik ang matanda bago niya tinanggap ang pagkain. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tinapay. "Maraming salamat, iho ha," sabi niya. Hindi alam ni Adrian kung bakit, ngunit may kakaibang lungkot at pasasalamat sa boses ng matanda. Umupo siya sandali sa gilid ng bangketa. "Adrian po ang pangalan ko," pakilala niya. "Ako nga pala si Anselmo," sagot ng matanda. Tahimik na kumain si Mang Anselmo habang inihipa ng mainit na kape. Para bang matagal na itong hindi nakakain ng maayos. Habang pinagmamasdan siya ni Adrian, may napansin siyang kakaiba. Kahit marumi ang damit ng matanda at kusot ang buhok nito, ang paraan ng kanyang pagsasalita ay maayos at magalang. Parang hindi ito ordinaryong pulubi. "Iho," biglang sabi ni Mang Anselmo matapos kumain. "Bihira na ang taong may mabuting puso ngayon." Ngumiti si Adrian. "Maliit na bagay lang po yun." Ngunit umiling ang matanda. "Hindi maliit na bagay ang kabutihan," sagot niya. "Minsan, ang simpleng tulong ang nagbibigay ng pag-asa sa taong nawawalan na ng lakas sa buhay." Hindi na nakapagsalita si Adrian. Hindi niya inaasahang ganoon kalalim ang sasabihin ng matanda. Mula noon, tuwing matatapos ang trabaho ni Adrian, madalas siyang dumaan sa tindahan upang bumili ng kaunting pagkain para kay Mang Anselmo. Hindi niya ito ginagawa upang mapansin o purihin ng iba. Ginagawa niya ito dahil yun ang sinasabi ng kanyang puso. Hindi pa niya alam na ang simpleng kabutihang iyon ay unti-unting sinusubok ng tadhana at balang araw ay babalik ito sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Habang lumilipas ang mga araw, nasanay na si Adrian na makita si Mang Anselmo sa labas ng gusali. Tuwing umaga habang naglilinis siya ng sahig, madalas niyang silipin ang matanda na nakaupo sa bangketa. Hawak pa rin ang kanyang maruming sako. Para bang yun na ang naging mundo ni Mang Anselmo. Napansin ni Adrian na hindi kailanman iniwan ng matanda ang sako. Kahit papupunta ito sa kabilang kanto upang uminom ng tubig o maghanap ng mga bote sa basurahan, bitbit pa rin niya ang sakong iyon.
Isang beses, habang nag-uusap sila sa labas ng gusali, hindi napigilan ni Adrian na magtanong. Tay, parang napakahalaga po ng sako nyo ah. Ano po bang meron dyan? Sabi niya habang nakangiti. Bahagyang napatawa si Mang Anselmo. Mahalaga nga iho, sagot niya habang hinahaplos ang sako. Marami nang pinagdaanan ito. Hindi na nagtanong pa si Adrian. Ramdam niyang may mga bagay na mas mabuting hindi na lamang usisain. Ngunit hindi napigilan ng kanyang isip ang magtaka. Ano kaya ang laman ng sako? Isang hapon, habang papalubog na ang araw at pauwi na ang mga empleyado ng gusali, biglang may 3 batang kalye na lumapit kay Mang Anselmo. Hoy matanda! Sigaw ng isa. Nagulat si Adrian dahil narinig niya ang mga ito mula sa kanyang pwesto sa pintuan ng gusali. Tignan nga natin kung ano ang laman ng sako mo. Dagdag pa ng isa habang nagtatawanan ng mga ito. Napansin ni Adrian na lalo pang hinigpitan ni Mang Anselmo ang pagkakayakap sa kanyang sako. Huwag mga bata! Pakiusap na sabi ng matanda. Wala kayong mapapala dito. Ngunit imbes na tumigil, lalo pang lumapit ang mga ito. Hinila ng isa ang sako. Agad itong ipinaglaban ni Mang Anselmo kahit halatang mahina na siya. Bitawan niyo! Sabi niya. Hindi nakapag-isip si Adrian. Mabilis siyang tumakbo papalabas ng gusali. Hoy! Tigilan niyo yan! Sigaw niya. Nagulat ang mga bata nang makita siya. Ano ba kuya? Titignan lang naman namin kung ano ang laman ng sako. Depensa ng isa. Hindi niyo pag-aari yan. Kaya wag matigas ang mga ulo niyo. Seryoso niyang sabi. Umalis na kayo. Nagkatinginan ng mga bata bago tuluyang tumakbo papalayo. Nang mawala na ang mga ito, agad na lumapit si Adrian kay Mang Anselmo. Ayos lang po ba kayo, tay? Nag-aalalang tanong niya. Humihingal ang matanda ngunit tumango ito. Ayos lang ako, iho. Sagot niya. Napansin ni Adrian na nanginginig pa rin ang kamay ng matanda habang hawak-hawak ang sako. Pasensya na po kayo kung hindi po ako nakalabas kaagad. Sabi ni Adrian. Ngunit pinutol siya ng matanda. Hindi, iho. Sabi ni Mang Anselmo habang nakangiti ng bahagya. Salamat sa iyo ha. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita ang matanda. Iho, sabi niya, huwag mong kalimutan ang isang bagay. Napatingin si Adrian sa kanya. Hindi lahat ng bagay ay kung ano lang ang nakikita ng mga mata. Napakunot ang noo ni Adrian sa sinabi nito. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Ngunit may kakaibang seryosong tono sa boses nito, na para bang may lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga salita. Ngumiti lamang si Adrian upang hindi na magtanong pa. Ngunit habang naglalakad siya pauwi ng gabing iyon, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ni Mang Anselmo. At lalo siyang nagtataka. Ano nga ba talaga ang laman ng maruming sakong iyon? Hindi niya alam na ang sako na iyon, na tila puno lamang ng basura sa paningin ng iba, ay may nakatago palang isang lihim na talaga namang magpapabago sa kanyang buhay. Isang umaga, tulad ng nakasanayan, maagang dumating si Adrian sa gusali upang simulan ang kanyang trabaho. Hawak niya ang walis at pati na rin ang map habang papasikat pa lamang ang araw sa kalangitan. Tahimik ang paligid at iilan pa lamang ang mga taong naglalakad sa kalsada. Habang nagbubukas siya ng pinto ng gusali, napatingin siya sa bangketa kung saan karaniwang nakaupo si Mang Anselmo. Ngunit wala ito roon. Napakunot ang noo ni Adrian. Baka maaga lang na umalis, bulong niya sa sarili. Hindi niya yun gaanong pinansin at ipinagpatuloy ang paglilinis ng lobby. Ngunit pagsapit ng tanghali, napansin niyang wala pa rin ang matanda sa labas. Kahit naghapon na at nang matapos na ang kanyang trabaho, wala pa rin si Mang Anselmo sa dati nitong pwesto.
Unti-unting pumasok ang pag-aalala sa isip ni Adrian. Kaya naman kinabukasan, mas maaga siyang pumasok sa trabaho. Umaasa siyang makikita niyang muli ang matanda. Ngunit muli, bakante na naman ang bangketa. Lumipas ang 3 araw. Pagkatapos 1 linggo, wala pa ring Mang Anselmong nagpapakita sa kanya. Tuwing dadaan si Adrian sa labas ng gusali, napapatingin siya sa lugar kung saan karaniwang nakaupo ang matanda. Hawak ang kanyang maruming sako. Ngunit wala na ito roon. Isang gabi, habang pauwi si Adrian, dumaan siya sa mga kalapit na kanto upang maghanap. "Tay Anselmo?" Mahina niyang tawag. Tinignan niya ang isang sulok kung saan madalas matulog ang mga pulubi. Ngunit hindi niya ito makita. Habang naglalakad siya pauwi, may kakaibang lungkot na bumigat sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nag-aalala ng ganoon sa isang taong ilang linggo pa lamang niyang nakilala. Marahil dahil sa kabila ng maruming damit at tahimik na anyo ng matanda, naramdaman niyang mabuti ang puso nito. Lumipas pa ang halos 2 linggo. Unti-unti nang tinanggap ni Adrian na marahil ay hindi na niya muling makikita pa si Mang Anselmo. Hanggang isang umaga, habang naglilinis siya ng labi, may napansin siyang lalaking nakabarong na pumasok sa gusali. Maayos ang suot nito at mukhang galing sa isang mahalagang lugar. Lumapit ito sa guard at merong itinanong. Pagkatapos ay tumingin ito sa paligid hanggang sa mapatingin kay Adrian. "Ikaw ba si Adrian?" Tanong ng lalaki habang papalapit. Nagulat naman si Adrian. "Opo, ako nga po," sagot niya. Naglabas ang lalaki ng maliit na folder. "Ako nga pala si Atty. Villanueva," sabi nito. "May gusto sanang kumausap sa'yo." Lalong nagtaka si Adrian. "Tungkol saan po?" Sandaling tumahimik ang abogado bago nagsalita. "Kilala mo ba ang isang matandang lalaki na ang pangalan ay Anselmo?" Parang biglang tumigil ang mundo ni Adrian sa narinig. "Opo," agad niyang sagot. "Si Mang Anselmo po, yung matandang pulubi na palaging nasa harap ng gusaling ito." Tumango ang abogado. "Hinahanap ka niya?" Nagulat si Adrian. "Nasaan po siya?" "May sakit siya ngayon," sagot ng abogado. "At may mahalaga siyang gustong sabihin sa'yo." Mas lalo pang naguluhan si Adrian. Hindi niya maintindihan kung bakit siya hinahanap ng matanda. Hindi rin niya alam kung bakit may abogado na kasamang naghahanap sa kanya. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang isip. Mukhang may lihim si Mang Anselmo na hindi pa niya nalalaman at malapit na niyang matuklasan ang katotohanan iyon. Hindi mapakali si Adrian habang nakasakay sa kotse ng abogado. Habang tinatahak nila ang mga kalsada sa lungsod, sari-saring tanong ang umiikot sa kanyang isip. Bakit siya hinahanap ni Mang Anselmo? Bakit may kasamang abogado? At bakit tila napakahalaga ng bagay na gustong sabihin sa kanya ng matanda? Tahimik lamang si Atty. Villanueva habang ito ay nagmamaneho. Maya-maya ay pumasok sila sa isang tahimik na subdivision sa gilid ng lungsod. Malayo ito sa magulong kalsada kung saan unang nakilala ni Adrian si Mang Anselmo. Huminto ang kotse sa tapat ng isang maliit ngunit maayos na bahay. "Dito tayo," sabi ng abogado. Lalong nagtaka si Adrian. Hindi niya inaasahan na sa ganitong lugar dadalhin ng isang pulubi. Pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ng isang babaeng nurse. "Nasa loob siya ng kwarto," sabi nito. Kinabahan si Adrian habang papalapit sa pinto. Dahan-dahan itong binuksan ni Atty. Villanueva. At doon niya nakita si Mang Anselmo. Nakahiga ang matanda sa kama. Maputla ang mukha nito at halatang nanghihina. Ngunit nang makita niya si Adrian, bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata. "Iho, Adrian," mahina nitong tawag. Agad na lumapit si Adrian sa kama. "Tay Anselmo, kayo po ba yan?" Halos hindi siya makapaniwala. Ngumiti si Mang Anselmo. "Salamat naman at dumating ka."
Umupo si Adrian sa tabi ng kama. Napansin niyang malinis na ang suot ng matanda at maayos na ang buhok nito. Halos hindi na ito katulad ng pulubing nakilala niya sa bangketa. "Tay, bakit po kayo nandito? Akala ko po." Hindi niya nataluyang natapos ang kanyang sasabihin. Napatingin si Mang Anselmo kay Atty. Villanueva. "Panahon na para malaman niya ang totoo," sabi ng matanda. Tumango ang abogado. Huminga ng malalim si Mang Anselmo bago nagsalita. "Iho, hindi talaga ako isang pulubi." Napatingin si Adrian sa kanya. Naguguluhan. "Noong nakaraan," patuloy ng matanda, "isa akong negosyante. May sarili akong kumpanya, bahay at pamilya." Tahimik na nakinig si Adrian. "Ngunit isang trahedya ang nangyari," dagdag ni Mang Anselmo. "Nawala ang aking asawa at anak sa isang aksidente." Bumigat ang boses ng matanda. "Pagkatapos noon, parang nawala na rin ang saysay ng lahat ng bagay sa buhay ko." Saglit siyang tumahimik bago nagpatuloy. "Iniwan ko ang aking kayamanan at naglakbay ako. Namuhay ako sa lansangan upang makita kung ano ang tunay na ugali ng mga tao." Unti-unting naintindihan ni Adrian ang sinasabi ng matanda. "Karamihan," sabi pa ni Mang Anselmo, "ay umiiwas sa akin. Ang iba ay nilalait ako." Napatingin ito kay Adrian. "Pero ikaw, tinulungan mo ko kahit wala kang alam patungkol sa akin." Hindi makapagsalita si Adrian. "Tay, maliit na bagay lang po yun." Ngunit umiling ang matanda. "Hinding-hindi maliit ang kabutihan." Tinuro ni Mang Anselmo ang isang sako na nakalagay sa gilid ng kwarto. Ito ang maruming sako na lagi niyang daladala. "Alam mo ba kung ano ang laman niyan?" tanong ng matanda. Umiling si Adrian. Dahan-dahang binuksan ni Atty. Villanueva ang sako. "Hindi bote o plastik ang laman nito. Kung hindi mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga papeles ng negosyo, at ilang sobre na puno ng pera." Nanlaki ang mga mata ni Adrian. "Yan na lamang ang natitirang ari-arian ko," sabi ni Mang Anselmo. Napatayo si Adrian sa pagkagulat. "Tay, bakit niyo po ipinapakita sa akin yan?" Ngumiti ng mahina ang matanda. "Dahil ikaw ang napili kong pagkatiwalaan." Hindi pa alam ni Adrian na ang sandaling iyon ang magbabago sa kanyang buhay. Hindi pa rin makapaniwala si Adrian sa kanyang nakita. Nakatayo lamang siya sa tabi ng kama ni Mang Anselmo habang nakabukas ang lumang sako na naglalaman ng mga dokumento at pera. Ang sakong akala ng lahat ay puno lamang ng basura, ay meron palang nakatagong kayamanan. "Iho," mahina ngunit malinaw na sabi ni Mang Anselmo, "yan ang natitira sa lahat ng pinaghirapan ko sa buhay." Napatingin si Adrian sa matanda. "Tay, bakit niyo po sinasabi sa akin ang lahat ng ito?" tanong niya, puno ng pagtataka. Bahagyang umiti si Mang Anselmo. "Dahil gusto kong ipamana sa iyo ang responsibilidad na pangalagaan ng mga ito." Dahil doon, para bang biglang tumigil ang tibok ng puso ni Adrian sa kanyang narinig. Ako po?" pabulong niyang sabi. "Oo, iho." Agad na umiling si Adrian. "Hindi po maaari, tay," pabilis niyang sagot. "Hindi ko po yan kayang tanggapin. Isa lang po akong simpleng janitor." Lumapit si Atty. Villanueva at inilapag ang ilang dokumento sa mesa. "Nakasaad sa mga papeles," sabi ng abogado. "Pinangalanan ka ni Mang Anselmo bilang tagapagmana ng kanyang mga natitirang ari-arian." Mas lalo pang nabigla si Adrian. "Tay, hindi po tama to," sabi niya habang napapailing. "Hindi ko naman po kayo tinulungan para sa pera." Bahagyang natawa si Mang Anselmo, kahit halatang hirap na siyang magsalita. "At yan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili ko,"
Sagot niya. Napatingin si Adrian sa kanya. Maraming tao ang nakakita sa akin sa lansangan. Patuloy ng matanda. Ngunit halos lahat ay umiwas lang. Ikaw lamang ang lumapit at tumulong kahit wala kang hinihinging kapalit. Tahimik ang buong kwarto habang nagsasalita si Mang Anselmo. Iho, dagdag niya. Ang kayamanang ito ay walang halaga kung mapupunta lamang sa taong makasarili. Napabuntong hininga si Adrian. Pero ako po, hindi ko po alam kung paanong pamahalaan ang mga ganitong bagay. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Hindi ko hinihingi ang maging perpekto ka, sabi niya. Ang hinihiling ko lang ay pagpatuloy mo ang kabutihang ipinakita mo sa akin. Tumigil sandali si Mang Anselmo upang makahinga. Gamitin mo ito upang makatulong sa iba, lalo na sa mga taong nakalimutan na ng mundo. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Adrian habang pinapakinggan ang mga salita ng matanda. Ngayon niya lubos na naunawaan kung bakit niya nakilala si Mang Anselmo. Hindi dahil sa pagkakataon, kung hindi dahil sa isang layunin. Dahan-dahang tumango si Adrian. Tay, kung yun po ang hiling nyo, sabi niya, gagawin ko po ang lahat para hindi po kayo mabigo. Ngumiti si Mang Anselmo. Tila gumaan ang kanyang pakiramdam sa narinig. Salamat, iho, mahina niyang sabi. Lumipas ang ilang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay marahang ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Makaraan ng ilang araw, tuluyan nang pumanaw si Mang Anselmo. Malungkot ang araw ng kanyang libing. Iilan lamang ang dumalo. Ang abogado, ang nurse, at si Adrian. Ngunit habang nakatayo si Adrian sa harap ng puntod ng matanda, may isang bagay siyang ipinangako sa kanyang sarili. Hindi niya sasayangin ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Mang Anselmo. Sa halip, gagawin niya itong inspirasyon upang makatulong sa mas marami pang nangangailangan. At doon nga nagsimula ang kanyang bagong kabanata. Lumipas ang ilang taon matapos pumanaw si Mang Anselmo. Ngunit hindi kailanman nawala sa puso ni Adrian ang alaala ng matandang pulubi na una niyang nakilala sa bangketa. Hawak ang maraming sako. Malaki ang nabago sa kanyang buhay mula nang mangyari ang lahat. Sa tulong ni Atty. Villanueva, natutunan ni Adrian kung papaanong pahalagahan ang mga ari-ari ang iniwan ni Mang Anselmo. Hindi man siya sanay sa mundo ng negosyo, sinikap niyang pag-aralan ang lahat ng mabuti. Ngunit sa kabila ng mga bagong responsibilidad, hindi nagbago ang kanyang puso. Hindi niya nakalimutan ang mga salitang sinabi ng matanda. Gamitin mo ito upang makatulong ka sa iba, lalo na sa mga taong nakalimutan na ng mundo. Kaya ang unang ginawa ni Adrian ay ang magtatag ng isang maliit na foundation na tumutulong sa mga matatandang pulubi at mga taong walang matirhan sa lansangan. Pinangalanan niya itong Bahay ni Anselmo. Isang simpleng gusali lamang ito sa simula. May ilang kama, maliit na kusina, at lugar kung saan maaaring magpahinga ang mga matatandang wala nang mapuntahan. Araw-araw ay may mga voluntaryong tumutulong sa pagluluto ng pagkain at pag-aalaga sa mga matatanda. Marami sa kanila ang dati ring nakatira sa lansangan, tulad ng matandang si Mang Anselmo. Isang hapon, habang naglalakad si Adrian sa loob ng foundation, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Maraming salamat, iho, sabi nito habang hawak ang kamay ni Adrian. Kung hindi dahil sa lugar na ito, baka sa kalsada pa rin ako ngayon natutulog. Ngumiti si Adrian. Walang anuman po, sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lamang siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-asa ang mga taong ito. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang matandang lalaking may dalang maruming sako. Sa kanyang opisina sa loob ng foundation, may isang bagay na nakadisplay sa loob ng salamin. Isang lumang sako.
Ang parehong sako na minsang akala ng lahat ay puno lamang ng basura. Ngunit para kay Adrian, hindi yon simbolo ng kayamanan. Isa itong paalala. Paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang itsura o sa kanyang kalagayan sa buhay. Isang araw, may batang lalaki na bumisita sa foundation kasama ang kanyang ina. Napansin ng bata ang lumang sako sa opisina ni Adrian. "Kuya," tanong ng bata, "bakit niyo po tinatago ang lumang sakong yun?" Ngumiti si Adrian at tumingin sa sako. "Dahil," sabi niya, "yan ang nagpapaalala sa akin na ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay kayang magpabago ng buhay." Lumipas ang mga taon at mas marami pang taong natulungan ng foundation na itinatag ni Adrian. Maraming matatanda ang nagkaroon muli ng tahanan. Maraming pamilya ang nakaranas ng panibagong pag-asa. At sa bawat pagkakataong may natutulungan siya, naaalala niya ang simpleng araw kung kailan siya unang lumapit sa isang pulubi sa bangketa. Isang simpleng pagtulong, isang maliit na kabutihan. Ngunit yun pala ang magiging simula ng isang pamana ng kabutihan na magpapatuloy sa maraming buhay. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ng isang tao ay hindi ang perang kanyang naiipon, kung hindi ang kabutihang kanyang naiiwan sa puso ng iba. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag husgahan ang tao sa kanyang itsura o sa kalagayan ng kanyang buhay. Ang maliit na kabutihan na ginagawa natin sa kapwa ay maaaring magbago hindi lamang ng isang buhay, kung hindi ng marami. Huwag husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo. Tulad ni Mang Anselmo, maraming tao ang minamaliit dahil sa kanilang itsura o kalagayan sa buhay. Ngunit hindi natin alam ang tunay nilang kwento o pagkatao. Ang tunay na kabutihan ay ginagawa ng walang hinihintay na kapalit. Tinulungan ni Adrian si Mang Anselmo hindi dahil may inaasahan siyang gantimpala, kung hindi dahil iyon ang tama para sa kanya. Ang ganitong uri ng kabutihan ang tunay na mahalaga. Ang maliit na tulong ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Isang tinapay, isang tasa ng kape, at isang simpleng pakikipag-usap lamang ang ginawa ni Adrian. Ngunit yon ang nagbigay ng pag-asa kay Mang Anselmo. At ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa pamamagitan palagi ng pera. Kung minsan, ito ay sa pamamagitan ng kabutihang na ibibigay sa kapwa. Ginamit ni Adrian ang biyayang natanggap upang makatulong sa mas marami pang nangangailangan. At ang huli, ang kabutihan ay parang bini. Kapag itinanim mo, lalago ito at makakatulong sa marami. Kaya naman kung may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti, gawin natin ito ng walang hinihintay na kapalit o walang hinihintay na gantimpala. Sapagkat darating ang araw, kusa na lamang darating ang biyayang nakalaan talaga para sa atin. Sino nga bang mag-aakala na ang isang dating janitor ngayon ay may-ari na ng foundation na talaga namang nakakatulong sa maraming tao? Hindi lang yon, siya ang itinalagang tagapagmana. Kaya naman nagagamit niya ang pera upang mas maging maayos ang kanyang buhay. At the same time, ay makatulong sa mas marami. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng negosyo ni Mang Anselmo, na talaga namang patuloy na lumalago at nagbibigay ng trabaho sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay?
Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.